Mapagpalang araw mga kapatid, ang ating pong devotion this morning ay matatagpuan sa Galatians 4 verses 4 to 7. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. Kung gayon, kayo mga tagapagmana niya. Sa mga talata pong ito, ipinapakita ni Pablo ang kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Pero gaano nga po ba kahalaga ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito? Makikita natin na sinasabi sa unang bahagi ay dumating ang tamang panahon. Sa dakilang plano ng Diyos ay inayos niya ang perpektong sandali para sa pagdating ng kanyang anak na si Kristo. Hindi po ito basta-basta nangyari. It is a fullness of time na si Jesucristo ay dadating sa mundong ito sa pamamagitan ng isang birhen, at yun po ay si Maria. Siya ay nabuhay na katulad natin at napasailalim sa kautusan. Ang anak ng Diyos ay nagpakita ng kababaang loob, bagaman siya ay Diyos, siya ay namuhay na kasama ng mga tao. At siya ay nakaranas ng mga naranasan natin, ngunit hindi siya nagkasala. Pero ano nga po ba yung tunay na layunin ng kanyang pagparito? Sabi po sa verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay maituturing ng mga anak ng Diyos. Si Jesus ay naparito hindi lamang upang manirahang kasama natin, kundi upang tubusin tayo mula sa pasanin ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, nakatagpo tayo ng kalayaan at pag-aampon at maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Dahil si Jesus ay Diyos, siya ay may kapangyarihan at may kakayanan upang tubusin tayo. At dahil si Jesus ay tao, siya ay may karapatan ding at kakayahang tubusin tayo. Siya ay naparito upang bilhin tayo mula sa pagkaalipin sa ating kasalanan at sa mga bagay sa mundong ito. Napakasarap pong isipin na bagaman tayo ay makasalanan, ay itinuring tayong mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Bilang mga tumanggap ng biyaya ng Diyos, hindi tayo alipin ng kasalanan o ng kautusan. Sa halip, tayo ay mga anak na lalaki at babae ng kataas-taasan. Lumakad tayo ng may pagkakakilanlan kay Kristo. Ang mga pagkakamali na meron tayo ay pinawalang sala dahil sa pagtutubos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay nagpadala ng kanyang Espiritu sa kanyang anak sa ating mga puso. Hayaan po natin ang banal na Espiritu na ito na manahan sa ating kalooban, gumabay sa atin, umaliw at magbigay ng kapangyarihan sa atin. Sabi nga po sa 1:1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay may karapatan ng tumawag sa ating Panginoon na Ama. At kung tayo ay Kanyang mga anak, tayo ay Kanyang tagapagmana. Kamusta po ang ating mga espiritual na buhay? Nakikita ba si Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Nakikita ba na tayo ay mga anak ng Diyos? Kung sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mamuhay ng tulad ng kay Kristo. Magliwanag sa atin si Kristo. Muli po, mapagpalang araw sa ating lahat.